Kasalukuyang nasa kolehiyo si Dorothea nang pumanaw ang kanyang ina. Lingid sa kaalaman niya ay lubog na pala sila sa utang. Hindi niya alam kung paano pa siya makakabayad sa utang na iniwan ng kanyang mga magulang. Laki sa yaman si Dorothea, ngunit ngayon ay biglang hirap siya, kaya naman wala siyang alam na paraan para sa utang na sinasabi ng kanyang ina bago ito namatay. Wala naman siyang maaasahan na tulong sa kanilang mga kamag-anak dahil masama ang ugali ng mga ito. At dahil hindi siya makakabayad sa due date na ibinigay sa kanya ng businessman na si Adam, ay ginawa na lamang siya nitong katulong hanggang sa makabayad siya. Ngunit paano nga ba makakayanan ni Dorothea na mag-adjust bilang alila kung hindi naman ganitong buhay ang kinalakihan niya? May pag-asa kayang maawa at mahulog sa kanya si Adam o buong buhay siyang magiging alila sa piling nito? Kumusta ka? Malungkot ang binigay ng ngiti ni Dorothea sa nagtanong niyang kaibigan. Sigurado akong nabalitaan mo na rin na lubog na kami sa utang at ilang araw na lang baka mapatalsik na ako sa eskwela dahil sa wala na akong kakayahan na tustusan ng school bills ko. Alam kong mahirap. Niyakap siya nito. Kung may magagawa lang din ako para makatulong. Isang mabigat na buntong hininga ang pinakawalan nito. Kaya lang parehas tayong wala sa ngayon. Sa ating dalawa, ikaw lang naman itong mayaman eh. Kaya lang naman ako nakapasok dito dahil sa scholarship ko. Sorry talaga be, wala akong magawa. Nangingilid ang luha nito habang nakatitig sa kanya. Hey, you don't need to do anything. Wala kang obligasyon sa akin. Pero malaking tulong talaga sa akin ang suporta at pagdamay mo. Napatunayan kong kaibigan talaga kita, kahit alam mong sa mga oras na to, mas mahirap pa ako sa daga. Kasi sila may bahay na natitirhan, ako, hindi ko alam kung saan ako pupulutin, tapos may utang pa yung parents ko na kailangan ko pang pagdusahan. Pwede ka naman sa amin, sa bahay. Makikiusap ako sa pamilya ko na kahit ilang buwan tumuloy ka muna. No, don't do that. May problema ka rin sa buhay, hindi lang ako. Alam kong dumagdag pa ako sa pasanin mo. Tinapos lang ni Dorothea ang isang buong araw upang magpaalam na sa eskwelahan. Malungkot ang iba niyang mga guro, maging ang principal. Ngunit wala na siyang ibang choice, kundi isang tabi ang kanyang pangarap. Wala na silang pera at ang bahay nila anumang oras ay maaari nang kuhanin. Habang ang natitirang utang na naiwan ng kanyang mga magulang ay kailangan niyang gawa ng paraan upang mabayaran. Umuwi si Dorothea na walang laman ng mansyon. Kinuha na kasi ang mga gamit nila at ang mga kotse ay wala na rin. Patungo na sana siya sa silid niya nang makarinig siya ng kotse na dumating. Agad siyang lumabas upang alamin kung sino ito. Isang estrangherong lalaki ang bumaba sa magarang kotse. May kasama itong may edad na lalaki na may dalang suitcase. Magandang araw po. Kinakabahan siyang bumati sa mga ito. Palagay ni Dorothea ay ito na mga taong pinagkakautangan ng kanyang mga magulang. Ikaw ba ang nag-iisang anak ng mag-asawang merkado? Opo, ako nga po. Mabilis niyang sagot. Kasama ko ngayon si Mr. Vicente at siya na ngayon ang bagong owner ng lupa't bahay na ito. Kasama ang mga gamit at kotse. Ngunit kahit na nakuha na ang ibang properties ng parents mo, ay hindi pa rin ito sapat dahil may balanse pa rin na 3 milyon. Mukhang abogado ang nagpapaliwanag sa kanya. Bumaling siya kay Adam. Pasensya na po pero pwede bang humingi ng palugit? Sige, tipid nitong sagot. Nakahinga ng maluwag si Dorothea dahil sa pagpayag nito. Hanggang bukas na lang. Kapag bukas ay wala ka pang pera, mag-ayos ka na ng gamit mo. Po, Mr. Vicente, hindi ko po kaya na hanggang bukas. Listen, young woman. Nilapitan siya ni Adam. Kung wala kang pambayad sa akin, kailangan mong magtrabaho hanggang sa mabayaran mo ang balanse. Naiintindihan mo ba? Ngayon, kung may pambayad ka naman, mas maganda. Magtrabaho? Saan? Ito ang tanong sa isipan ni Dorothea. Kung sakaling magtatrabaho ko, saan at kanino naman? Takang tanong niya. Sa akin, magiging katulong ka sa asyenda ko. Hindi mo ako pwedeng takbuhan na lang
Dahil kahit bariyang 3 milyon na balanse, hindi ako basta nagtotolerate ng mga taong magaling lang umutang. Pero pagbayaran na, maraming dahilan. Kaya bilang ikaw lang naman ang nag-iisang anak nila, ikaw ang sisingilin ko. Napabuntong hininga si Dorothea. Mas okay na ito kaysa naman wala siyang matirhan at magkumagkag sa pera na hindi naman niya alam kung paano hahanapin. Tahimik lang si Dorothea habang nakasakay sa kotse ni Adam. Idinaan nila ang abogado ni Adam sa bahay nito bago sila dumiretso ng biyahe patungo sa asyenda. Nilisan ni Dorothea ang Maynila, dala ang pag-aasang baka sakaling magbago ang buhay niya matapos ang masakit na pangyayari. Ilang linggo kasi nang mamatay ang kanyang ina, ay naging sunod-sunod na ang problemang dumating. Mas mabigat pa sa inaakala niya. Kaya pala walang tigil ang kanyang ina sa paghingi ng tawad, dahil ito palang sasapitin niya. Bayad na ang ilang taon ng buhay niya upang maging alila kay Adam. Masakit pero kailangan niyang tanggapin na ito na ang sitwasyon niya ngayon. Baka sakaling sa pagsama niya kay Adam at sa pagpili na sa ganitong paraan bayaran ng balanseng 3 milyon, ay makakita siya ng liwanag at pag-asa. Sana lang ay hindi maging malupit si Adam sa kanya, lalo na at wala naman siyang alam sa mga gawaing bahay. Ilang oras ang naging biyahe nila. Ginising na lang siya nito nang makarating na sila sa asyenda na tinutukoy nito. Malawak nga ang lupain ni Adam. May mga hayop na agad siyang nakita at isang malaking bahay. "Sir, ako na po." Agad na inagaw ng isang lalaki ang gamit na balak sanang ilabas ni Adam. "May kasama ka po pala, sir." Bumaling ito sa kanya. "Welcome po, ma'am." "Manong Renz, pakisamahan na siya sa magiging silid niya. Pakipaliwanag na rin kung anong magiging gawain niya sa loob ng mansyon. Bigyan mo rin siya ng gawaing panglabas, kahit sa pagpapakain sa mga kambing." Bili ni Adam bago siya nito sinulyapan. "Siya si Manong Renz. Matagal ko na siyang caretaker dito, kasama ang asawa niyang si Manang Loleng. Maging magalang ka sa kanila at sundin mo ang mga inuutos nila." Tumango na lamang siya. Iniwan na sila ni Adam, kaya naman inatid na lamang niya ito ng tingin. Hindi naman masasabing masama ang ugali nito, dahil kahit papaano ay may option pa rin itong ibinigay kaysa gipitin siya. Hindi lang talaga siguro ito palangiti. "Ineng, bago ka pala dito. Nakakatuwa naman at ngayon ay may makakasama na kaming mag-asawa." Habang patungo sa magiging silid niya, ay kinakausap siya ni Manong Renz. "Salamat po sa maayos na pag-welcome sa akin. Pero gaya po ninyo, trabahador lang din po ako ni Adam." Sagot niya. "Naku, alam mo dito ganito lang talaga kami mag-welcome ng mga bagong tapak sa lugar namin." Napangiti naman siya sa sinabi ni Manong Renz. Naituro na nito ang kanyang magiging silid. Sa ngayon ay hindi na muna siya pinagalaw ni Manong Renz dahil alam nitong pagod pa siya sa mahabang biyahe. Kaya hinayaan muna siya nitong maglibot-libot. Sa sala sa mansyon ay may nakita siyang matandang babae na nakaupo lang habang umiinom ng tsaa. Napasulyap ito sa kanya nang mapansin siya. Elegante ito kahit na matanda na. "Pasensya na po ma'am kung nakaistorbo ko." Agad siyang humingi ng pasensya. Tumaas ang kilay nito. "Sino ka ba?" "Ako po ang bagong katulong po dito sa..." "But you don't look like a maid." Tumayo ito at sinuri siya. "But that's not important. Kung maid ka, bakit hindi ka naka-uniform?" Istrikto ang matanda. "Uniform na po ko. Pasensya na po ulit." "Ma'am, pasensya na po. Ako po ang nagsabing magpahinga na lang muna siya dahil po kagagaling lang niya sa biyahe." Si Manang Loleng ang sumalo sa kanya. "Sige, pero Loleng, bukas kailangan ituro mo na sa kanya ang mga kailangan niyang gawin." "Opo, ma'am." "Nga pala, what's your name?" "Dorothea po, ma'am." Mabilis niyang sagot. "Bakit ka natatakot sa akin? Hindi naman ako nangangagat." Natawa pa ito. Inaya na siya ni Manang Loleng patungo sa kusina. "Ineng, si ma'am ganun lang talaga. Istrikto lang, pero mabait naman yun at hindi basta nagtataray kung wala namang ginawa sa kanya. Madalas kapag pinapagalitan niya ang isang tao ay bilang magulang lang at hindi na mamahiya
Ito ang paliwanag ni Manang Loleng sa kanya. Salamat po Manang sa pagsalo mo po sa akin kanina. Hindi ko pa po kasi alam kung paanong adjustment ang gagawin ko eh. Pag-amin ni Dorothea, nahihirapan po talaga ako. Agad na nagpakita ng pag-aalala ang ginang. Ineng, naiintindihan naman namin. Kanina lang nang malaman ko na malaki pala ang utang ng pamilya mo kay Sir Adam, kaya naman ikaw ang ginawang pambayad. Nakakalungkot naman ang sinapit mo. Alam mo, nalulungkot kami ng Manong Renz mo kasi dapat sa edad mong yan, nag-e-enjoy ka. Manang, ayos lang po ako at bago po mawala si Mommy, palagi na po siyang nagsusorry sa akin. Ngayon alam ko na kung bakit niya yun ginagawa. Hindi ko man alam sa ngayon ang dahilan bakit nalubog kami sa utang, ay wala pa rin po akong sama ng loob. Igugugol ko na lang po ang ilang taon ko para mabilis na makabayad sa balanse. Tapos tsaka ko po ipagpapatuloy ang pangarap kong maging chef. Ito ang naging paliwanag ni Dorothea. Sa kabila ng mga hirap na daranasin niya at dinaranas niya, ay nagagawa pa rin niyang maging positibo. Nandito kami ni Manong Renz mo para suportahan ka Ining. Maaari kaming tumayo bilang magulang mo. Nakangiting sabi ni Manang Loleng na nakapagpaluha kay Dorothea. Wala kaming anak, pero kung binayaan sana kami ay nais namin kasing talino mo at kasing ganda mo. Hindi naging boring ang unang araw ni Dorothea sa asyenda ni Adam. May nakilala siyang mag-asawang napakabuti at agad niyang nakapalagayan ng loob. Kinabukasan ay nakabisado na ni Dorothea ang mga dapat niyang gawin. Ngunit dahil sa hindi niya ito nakalakihan, ay naging mahirap para sa kanya. Kahit sa paglilinis pa lang, mabuti na lang at palagi siyang inaalalayan ni Manang Loleng. Dorothea, right? Opo, ma'am. Agad niyang sagot sa lola ni Adam. Nasabi sa akin ni Manang Loleng na nagsugat ang kamay mo dahil sa paglalaba. Here. May inabot itong ointment. Mabisa ang gamot na yan dahil galing pa iyan sa ibang bansa. Ma'am, salamat po. Masayang tinanggap ni Dorothea ang binibigay ng matanda. Sabi na nga ba at laking mayaman ka? Natawa pa ito. Unang tingin ko pa lang ay alam ko na. Alam ko na rin kung bakit katulong ka ngayon sa apo ko. Pero wala naman akong pake sa history mo. Gusto ko lang kahit hindi mo pa nakakasanayan ng mga gawain ay maging maayos ka pa rin sa trabaho. Pagbubutihin ko po, ma'am. Agad na nilagyan ni Dorothea ang sugat niya ng ointment. Hindi pa tapos ang gawain niya dahil magpapakain pa siya ng mga kambing. Manong Renz, saan po maaaring kumuha ng damo para sa mga kambing? Wala na bang nakaimbak? Ubus na po eh. Ako na po ang kukuha. Ituro lang ho ninyo. Masukal doon, Ining. Tsaka baka maligaw ka. Kaya ko naman po. Sige, sundan na lamang kita pagtapos ko dito sa ginagawa ko. Diretso ka lang. Tsaka ingat ka sa paggamit ng panabas. Bilin pa nito na tinanguan niya lamang. Sinunod lang niya si Manong Renz na dumiretso. Nakita niya ang mga damo na pwedeng ipakain sa kambing, kaya agad siyang nanguha. Ngunit nang pabalik na siya, ay agad siyang kinabahan nang makalimutan ang mga nilusutan niya. Nagpapanik na siya nang may biglang nagsalita. Sabi na nga ba't maliligaw ka? Napakatigas kasi ng ulo mo. Adam? Sa susunod, huwag kang mangahas na magpunta rito mag-isa. Binitbit nito ang isang sakong nakuha niya bago siya inirapan. Napangisi si Adam nang makita kung paano magpanik si Dorothea. Nakita niya itong nakikipag-usap kay Manong Renz. At nang itanong sa kanyang caretaker ang gagawin ng dalaga, ay agad siyang napailing. Minabuti niyang sundan ito dahil alam niyang maliligaw ito sa gubat. Sir, ako na pong magdadala niyang kinuha kong... Huminto siya at tinitigan ito. Huwag ka nang mag-inarte na tinulungan kita. Sa tingin mo ba porket mayaman ako, hindi ako marunong sa ganitong gawain? Sa ating dalawa, alam kong ikaw ang hindi marunong sa mga ganito. Ngunit iba na ang sitwasyon at buhay mo, Dorothea. Kaya kailangan mo magsumikap na matutunan kung paano hindi dumedepende at mabuhay sa hirap. Kaya nga ako na, sir. Hindi naman ako tanga para ipagawa ang ganito kabigat na trabaho. Sa susunod, hayaan mong si Manong Renz ang kumuha ng ipapakain sa kambing. Dahil sabi ko, tagapakain ka lang. Do you understand? Tumango na lamang siya.
Pawisan si Adam nang pumasok sa mansyon. Iniwan niya ang dalaga na nagpapakain sa kambing. Adam, saan ka nagsuot at ganyan ang itsura mo? Ito ang bungad na tanong ng kanyang grandma. Sa gubat. Tipid niyang sagot. Ha? Why? May mga tao ka naman na pwedeng magtungo roon. Nasaan ba si Renz at ikaw paang? Hindi na niya pinatapos ang kanyang grandma. May ginagawa si Manong Renz. Si Dorothea ang nagtungo sa gubat upang kumuha ng pagkain para sa kambing. Sinundan ko siya dahil alam kong maliligaw. And guess what? Naligaw nga ang babaeng yun dahil sa katigasan ng ulo niya. Naiiling na sagot niya. Natawa naman ang kanyang grandma. I knew it! Ang batang iyon ay matapang. Pero alam mo, nakakaawa din dahil imbes na magulang niyang nagbabayad sa utang sa iyo anak ang sinangkalan. Lalo na kapag nalaman niyang kaya sila nalubog sa utang ay dahil sa abusado niyang ama na puro pambababae lang ang alam. Kawawa lang silang mag-ina. Pero dahil hindi naman sinabi ng ina niya ang dahilan, nagdesisyon akong wag na lang din sabihin sa kanya. Sa tingin ko ay mas mabuting wag na. Bigyan pa natin ng ilang buwan at makakasanayan rin niya ang bago niyang buhay. Ngunit bakit mo siya kinuha bilang katulong dito sa asyenda kung ang habol mo naman ay ang 3 milyon na balanse? Bago mawala ang kanyang ina, pinakiusapan ako nito. Imbes daw nagipitin ko ang anak niya, ay kuhanin ko na lang itong katulong para kahit papaano ay makampante siya na safe ito at may matitirhan. Well, make sure na hindi magsiselos ang nireto ng mommy mo. Napairap si Adam. Si Kylie, wala naman kaming relasyon. At isa pa, focus ako sa business, grandma. Sus, focus sa business o ayaw mo lang talaga kay Kylie? Well, elegante naman si Kylie at sexy rin gaya ng mga babaeng kinikita mo sa club. Grandma, wala akong relasyon sa mga babaeng yun. Lalaki ako, kaya may pangangailangan ako. Natitiyak ko magtatampo na naman ang mommy mo. Adam, gusto ko pang makita ang magiging apo ko sa tuhod. Kaya naman bago sana ako pumanaw, pumasok ka na sa isang seryosong commitment. Napailing na lamang si Adam dahil ito na naman ang kanyang grandma. Malalim na ang gabi ngunit hindi makadalaw ng antok si Dorothea. Sa loob ng 2 araw na pamamalagi niya sa asyenda, ay ayos naman. Ngunit hindi niya maiwasang malungkot, lalo na kapag iniisip niyang wala na ang kanyang magulang. Wala na mga ito para gabayan siya. Natatakot si Dorothea sa maaring kahantungan ng future niya. Napabuntong hininga siya bago naisipan na lumabas na muna at magpaantok. Balak sana niyang manood ng TV nang may marinig siyang kaluskos. Agad siyang napatayo sa prente niyang upo at tinignan kung may tao bang gising bukod sa kanya. Laking gulat niya nang biglang sumulpot si Adam, ngunit mukhang kauuwi lamang nito. Nakahawak din ito sa pinto at mukhang lasing na lasing. Agad niya itong nilapitan upang alalayan. Sir, ayos ka lang? Who are you? What are you doing here? Galing ka ba sa langit? Bakit ang ganda mo? Para kang anghel. Sa mga sinabi ni Adam, ay napagtanto talaga niyang lasing ito. Sir, si Dorothea po ito. Hirap na hirap siyang alalayan ito patungo sa silid nito. Bakit naman kasi naglasing ka ng sobra, sir? Naalala niya kaninang umalis nga pala ito. Mukhang may party na pupuntahan. Malamang, nag-enjoy masyado kaya nalasing. Nakita niyang may dumina sa damit at pants ni Adam, kaya naman napangiwi siya. Minabuti niyang alisin ang saplot nito at itira lang ang underwear nito bago ito kinumutan. Kumuha na rin siya ng pamunas para kahit paano ay mahimasmasan ito. Hindi makatingin si Dorothea habang pinupunasan si Adam. Nakakaakit ang katawan nitong matipuno. Mabuti na lang din ay agad niyang natakpan ang parteng ibaba nito dahil awkward iyon para sa kanya. Inasikaso niya si Adam bago siya bumalik sa kanyang silid. Kinabukasan ay masakit ang ulo ni Adam nang magising. Naparami na naman pala ang inom niya kagabi. Napabuntong hininga siya bago umalis sa kama. Napansin niyang wala na siyang suot na pang-itaas at underwear na lang ang natira. Iniisip tuloy niya kung sino bang nag-asikaso sa kanya kagabi. Hindi naman pwedeng ang grandma niya dahil hating gabi na siya umuwi.
kaya alam niyang tulog na ang mga ito. Bumaba na siya matapos magbihis. "Good morning, sir." Bati ni Dorothea habang nagtitimpla ng kape. "Lumabas lang po saglit si Manang Loling para mamalengke." "Ikaw ba ang nag-alis ng saplot ko kagabi?" Imbis na sumagot ay nagtanong siya. Ano po kasi sir, lasing na lasing ka po kasi at may dumi na ang..." Pinutol niya ito. Hindi makatingin si Dorothea sa kanya. "So it's you?" Tumango ito. "Sir, wala po talaga akong ginawang iba. Inalis ko lang po talaga tsaka pinunasan lang kita ng maligamgam na tubig para mahimasmasan ka." "Hindi ako galit." Kinuha ang kape. "Salamat kagabi and thanks for this." Sagot niya bago iniwan na ang dalaga. Nagtungo siya sa kanyang grandma na umiinom na naman ang tsaa nito. "Gising ka na pala." "Yeah." "Nasabi sa akin ni Dorothea na lasing ka kagabi." "Nasobrahan ako. Hindi ko na kontrol ang sarili ko. Sa susunod ay huwag ka nang uuwing lasing na lasing. Baka mapaano ka." Sinuri pa siya ng kanyang grandma. "Bakit kape ni Dorothea iniinom mo? Pero tsa ako'y ayaw mo." "Grandma, huwag mo akong pag-isipan." Natawa ang kanyang grandma. "Wala akong sinasabi. I'm just asking, Adam. Nga pala, si Kylie. Balak magbakasyon dito, sabi ng mommy mo." "Kung balak lang akong kulitin ng babaeng yon, hindi siya magtatagal dito." "Pagbigyan mo na ang mommy mo." Hindi na siya sumagot. "Manang Loling, bakit po ang dami mong niluluto ngayong araw?" Nagtataka si Dorothea. Abala kasi maging si Manong Renz at ang lola ni Adam. Si Adam lang naman ang walang pake at chill lang. Kakatapos lang ni Dorothea na linisin ang isang master's bedroom. Kanina pa siya naku-curious. Hindi mo ba alam? Si Ma'am Kylie kasi magbabakasyon daw dito." Sagot ni Manang Loling sa kanya. Hindi niya kilala si Kylie, kaya curious pa rin siya. Si Ma'am Kylie, nirereto siya ng mommy ni Sir Adam. Kahit naman ayaw ni Sir Adam ay wala itong magagawa kasi kailangan niyang pagbigyan ng mommy niya. Ganun pala. Agad siyang napatungo bago sumagot. "Ibig sabihin, kailangan ko din mag-ayos, Manang Loling. Sige po, balik muna ako sa trabaho." Paalam niya. Ginitian lang naman siya ng ginang at hinayaan na. Naging abala na rin si Dorothea sa pag-aayos. Wala siyang pinapalampas. Lahat ay dinaraanan niya at nililinis ng mabuti upang hindi naman siya mapagalitan kapag may bisita. Tignan mo nga si Dorothea. Napakasipag. Mukhang nakakapag-adjust na ito. Napasulyap si Adam sa dalaga na itinuro ng kanyang grandma. "Malamag, alam na niya na may bisita kaya ganyan kasipag. Wala namang espesyal sa bisita natin. Dagdag isipin ko lang si Kylie. Imbes na sa trabaho lang ako mag-focus." Reklamo niya. "Alam mong matampuhin ng ina mo. Kapag kinontra mo agad siya baka 1 taon kayong hindi mag-usap. Bakit kasi hindi mo muna subukan na makabonding si Kylie? Ilang linggo lang naman siya rito. Then after ng pananatili niya ay tsaka ka mag-decide kung wala ba talagang pag-asa na magustuhan mo siya. You know, I support you to everything. Pero this time, gusto ko na pagbigyan mo ang iyong ina. Parehas lang kami ng nais kang makahanap ng babaeng makakasama mo sa pagbuo ng masayang pamilya." Ito ang paliwanag at payo ng kanyang grandma. "Yeah, ano pa nga bang magagawa ko, grandma? Ikaw pa lang sumundo sa kanya mamaya." Bilin pa nito na kinailing na lamang niya. Ilang oras lang ay umalis na si Adam dahil malapit na raw si Kylie. "Hey, nice to see you again, Adam." Hinagkan siya nito sa labi. "I'm so happy na ikaw sumundo sa akin." "Next time, don't do that." "Do what?" "Ang halikan ako sa labi without my permission." "Do I need your permission?" Natawa ito. "Okay, sorry. Nadala lang ako." Hindi na siya kumibo. Pagod na naman siya sa biyahe. Dumiretso na siya sa kanyang silid at hindi na muna inintindi si Kylie. Hindi maiwasang humanga ni Dorothea nang makita si Kylie. Talaga namang maganda ito at sexy. Elegante din ito sa unang tingin pa lang niya. At ang bag na dala nito ay parehas ng bag niya na regalo pa sa kanya ng kanyang mommy. Kaya lang ay kailangan niya itong ibenta upang may panggasto sa burol ng kanyang ina.
mukhang pagod ka na. Nakikinig lang si Dorothea at hinihintay ang utos sa kanya. Dorothea, pakisamahan na si Kylie sa kanyang silid. Sige po, ma'am. No thanks. Wika nito bago bumaling sa matanda. Ako na lang po magdadala ng mga gamit ko. Baka po kasi may germs na makakapit eh. Ayaw ko po talagang ipapahawak sa iba, except po sa inyo ni Adam. Hindi na kumilos pa si Dorothea. Alam mo, hindi ko talaga gusto ang Kylie na yun. Naiinis sa sabi ni Manang Loleng. Ang totoo'y kanina pa ito nagrereklamo dahil sa nangyari kanina. Manang, baka naman ayaw lang talaga niya na pinapahawakan ng gamit. Kahit naman po ako minsan ay ganun din po eh. Nakuha pa niyang tignan ang side ni Kylie dahil ayaw naman niyang magalit dahil lang sa sinabi nito kanina. Pero ining, kung may hiya naman siya bilang edukada, wag sana na ganun ang tono ng salita niya, na para bang nandidiri siya sa ating mga trabahador. Tama ba yun? Sa harapan pa ni Ma'am sabihin, akala mo ba'y ayos lang sa lola ni Sir iyon? Ang lola ni Sir Adam, mapagmasid lang yan. Hindi niya alam ang ugali nun, kaya wag siyang arte-artehan. Baka po marinig ka. Bulong na saway ni Dorothea. Alam niyang hindi talaga maganda ang tono ni Kylie kanina, pero hinayaan niya na lang dahil hindi naman iyon big deal para sa kanya. Tawagin mo na si Sir Adam at ayain mo na. Si Kylie, bayaan mo kahit wag mo nang tawagin. Pahabol pa ni Manang Loleng na kinailing na lamang ni Dorothea. Iya, where are you going? Tanong ng lola ni Adam nang makita siya nitong paakyat sa hagdan patungo sa silid ni Adam. Ma'am, kakain na raw po kasi, kaya pinapatawag na po ni Manang Loleng sila sir po. Magalang niyang tanong. Ah, okay, go ahead. Nginitian siya nito. Ngunit pahakbang na sana siya nang muli itong magsalita. Si Kylie, wag mo na lang pansinin ang sinabi niya kanina. Sumabay ka na rin sa amin kumain. Natutuwa ako sa tinimpla mong tsaa para sa akin. Mas masarap kumpara sa nakasanayan kong inumin. Napangiti si Dorothea nang purihin ito ang ginawa niyang tsaa. Salamat po, ma'am. Mahilig din po kasi ako sa tsaa at mahilig po ako mag-try ng mga ibang flavor at mas healthy po. Oo nga, nakakatuwa. Sige na, tawagin mo na silang dalawa. Utos nito na sinunod naman niya agad. Pagtapat niya sa silid ni Adam, ay balak pa sana niya itong katukin nang biglang pigilan siya ni Kylie. Kalalabas lang nito sa silid nito. What are you doing? Ma'am, pinapatawag na po. Hindi siya nito pinatapos. Ako na lang, sa paglilinis ka na lang mag-focus. Kapag tungkol kay Adam, ako lang ang pwedeng gumawa. Naiintindihan mo naman siguro. Nga pala, pakilinis ang maleta ko. Ngayon na. Ma'am, hindi pa po ako kumakain. Kakain lang po muna ako tapos gagawin ko na po agad ang inuutos mo. Tinaasan siya nito ng kilay. Gusto ko, gawin mo na bago ka kumain. Hindi nilang kumibo si Dorothea. Close ka ba kay Adam o kahit sa grandma niya? Kasi kung oo, itigil mo na. Ayaw kong nasasapawan ako. Ginagawa ko lang po ang trabaho ko dito, ma'am. Wala po akong intensyon na masapawan ka po. Good. Mabuti nang nagkakaintindihan tayong dalawa. Kasi allergic ako sa mga babaeng masyadong feel at home. Noted po, ma'am. Kinuha na niya sa silid ni Kylie ang maleta nito. Akala niya'y si Adam o di kaya ang lola nito ang magpapahirap sa kanya. Ngunit hindi pala. Dahil ibang tao pala ang tatrato sa kanya na parang basura. Nag-uumpisa na silang kumain. Ngunit kanina pa palinga-linga ang lola ni Adam. Para bang may hinihintay itong tao na kasalo pa nila. Grandma, may problema ba? Hindi na nakatiis si Adam. Si Dorothea kasi ay sinabihan kong sumabay sa atin. Baka naman po sumabay na sa mag-asawang caretaker. Si Kylie na ang sumabat. For sure, mas gusto niyang kasabay ang mag-asawang yun. Mukhang close sila eh. Baka nga, pero sayang lang kasi hinanda ko pa naman ang recipe ko para maipatikim sa kanya. Natutuwa kasi ako sa batang yun. Kahit na hindi laki sa hirap ay marunong agad mag-adjust. What do you mean po na hindi siya laki sa hirap? Katulong lang po siya dito. Takang tanong ni Kylie. Nakikinig lang si Adam at pinagpatuloy ang pagkain niya.
Kasi may naging problema lang ang pamilya niya sa pera. Pero lumaking may gintong kutsara sa bibig si Dorothea. That's why hindi siya mukhang katulong kahit magsuot ng uniform. Really? Sad naman pala. But honestly, hindi ko naisip na laki pala siya sa mayamang angkan. For me, she doesn't look like a maid. Elegante ang tingin ko sa kanya sa kilos pa lang. Anyways, nahiya na siguro si Dorothea na sumabay. Well, hindi naman po sa pangmamaliit sa kanila, but hindi po talaga sumasabay ang mga katulong namin sa amin, lalo na sa fine dining. Feel ko ayaw din ni Dorothea dahil nire-respeto niya ang moment natin. At huwag ka rin sanang ma-offend sa sasabihin ko, Kylie. Dito kasi ay hindi ko tinuturing na ibang tao ang mga kasama namin sa bahay. Ang kinakain namin ay kinakain din nila dahil nais ko na magtagal sila sa amin. Dahil kung ang turing mo sa katuwang mo sa bahay ay isang basura, hindi ka makakahanap ng makakasama na tapat dahil ibang pinapakita mo sa kanila. Ito ang paliwanag ng lola ni Adam. Ito ay para sa akin lang naman. May kanya-kanya tayong paniniwala. I agree po. Sang-ayon naman ni Kylie habang nangingiti. Napabuntong hininga si Adam. Hindi niya matiis na hindi silipin si Dorothea kung kumakain na ba ito. Wala sa usapan ng lola niya at ni Kylie ang kanyang focus. Excuse me. Paalam niya bago umalis sa dining. Naiinis si Dorothea, ngunit wala siyang magawa. Halos maluha na nga siya sa gutom, tapos ang maleta pa ni Kylie, mukhang sinadyang madumihan. What are you doing here, Dorothea? Agad siyang napalingon kay Adam, na bigla na lamang nagsalita. Kanina ka pa, sir? I'm asking you, Dorothea. Sir, nililinis ko tong maleta ni Ma'am Kylie. Pinilit niyang ngumiti. Ngayong oras? Dorothea, it's lunchtime. Wala ka bang nararamdamang gutom? Kung alam lang nito na sobrang gutom na talaga siya. Kanina pa siya nagtatrabaho. Kakain din po ako, sir, after nito. Mukhang kailangan na po kasi ni Mami, kaya pinapatapos na po. Itigil mo ang ginagawa mo bago pa ako mainis. Napaawang ang labi niya bago binitawan ang maleta. Hinawakan siya nito sa braso at hinila patungo sa dining area. Nanlaki ang mata ni Kylie nang makita siya. Hindi makatingin si Dorothea kay Kylie dahil alam niya na sa isipan nito ay sinusumpa na siya ni Kylie. Binalaan na siya nito, pero ano bang kasalanan niya? Bakit siya nito pinag-iinitan? Sumusunod naman siya sa mga trabaho, hindi niya kasalanan na makapalagayan ng loob ang lola ni Adam. Wala naman siyang planong makipagsapawan dahil hindi iyon ang dahilan kung bakit siya nasa poder ni Adam. Nagbabayad siya ng utang. Ito ang tunay niyang dahilan. Kung naiinggit o nagsiselo si Kylie sa kanya, ay wala itong dahilan. Adam, bakit kasama mo si... Agad pinutol ni Adam si Kylie. Inutusan mo ba siya na tapusin ngayon ang paglalabas sa maleta mo? Ha? Maang-maangan si Kylie. Bago napasulyap sa kanya, nilapitan siya nito. Dorothea, bakit naman gusto mong tapusin agad? Maraming dumi ang maleta. Tsaka anong oras na Kanina ka pa nga hinihintay ni Grandma, sa totoo lang. Ngunit iba ang tingin ni Kylie sa kanya, na para bang kapag nagsabi siya ng totoo, ay ito na ang huling araw niya sa mansyon. Bakit naman gagawin ni Kylie iyon? Dorothea, totoo bang inutusan ka ni Kylie na unahin ang maleta niya kaysa ang kumain? Iha, huwag kang matakot. Maaari kang magsabi sa amin. Batid ni Dorothea na magiging malala lamang ang galit ni Kylie sa kanya at mas pag-iinitan siya nito kapag nagsumbong siya. Ang totoo, wala naman pong sinabi si Ma'am Kylie. Ako lang po ang may gusto. Pasensya na po, ma'am. Pasensya na, sir. Maupo ka na. Utos ng lola ni Adam. Ikaw na bata ka. Gusto mo bang magkasakit, ha? Huwag mo nang uulitin yan. Kanina pa man din kita hinihintay kasi gusto kong ipatikim itong niluto ko. Napangiti siya. Pwede ko pa naman pong tikman, pero for sure masarap po ang luto mo, ma'am. Bulera ka talagang bata ka. Natawa pa ang matanda. Sige na, kumain ka na. Nilagyan pa siya nito ng mga ulam. Kita naman niya ang pag-iba ng ekspresyon ni Kylie
na tila ba nawalan ito ng ganang kumain. Hindi rin maalis ang tingin nito sa kanya, lalo na at katabi siya ni Adam. Kumain siya ng kumain dahil talagang gutom na si Dorothea. Hindi mo kailangan magsinungaling na masarap, Dorothea. Ayaw kong plastikin ako. Please be true para ma-upgrade ko ang lasa. Ma'am, masarap naman po talaga eh. Sagot niya na nakangiti. Ang totoo, nakakahiyaman pero pwede ko po bang ubusin to, ma'am? Ubusin mo, para sa'yo naman talaga yan. Tuwang-tuwa ang matanda sa kanya, ngunit hindi si Kylie. At mas lalo pang sumama ang aura nito nang lagyan siya ni Adam ng ulam sa plato niya. Kumain ka ng kumain, Dorothea. Natigilan siya saglit. Hindi niya matukoy kung dahil ba sa kaba niya, kaya biglang bumilis ang tibok ng puso niya o dahil sa ginawa ni Adam. Matapos ang pananghalian, ay diretso na siyang nagligpit ng pinagkainan. Si Kylie ay nagpaiwan sa kusina at mukhang iinsultuhin na naman siya. Talagang kinakalaban mo ko, no? Huh. Napangisi ito. Hindi mo ko kaya, Dorothea. Wala akong pakialam kung malakas ka sa lola ni Adam. Pero gagawin ko ang lahat para mapatalsik ka dito. Hindi mo magagawa yun, ma'am. Tinapangan ni Dorothea ang kanyang loob. Dahil wala akong ginagawang masama sa'yo. Ako ang magiging asawa ni Adam. Tandaan mo yan. At ikaw, katulong ka lang dito. Alila ka lang. Kaya wag mo akong astahan dahil basura ka. Inirapan siya nito at tinalikuran na. Anong sabi mo? Inaaway ka? Manang Loleng, ayaw ko na pong lumaki, kaya hinahayaan ko na lang si Kylie. Manang, wag na ho sanang makarating sa kanila na nagsabi ako sa'yo. Pakiusap ni Dorothea sa ginang. Alam mo, kung ako lang ang magdedesisyon, naku, kinalbo ko na talaga ang babaeng yun. Hindi kanya pwedeng alilain ng ganon. Tsaka maling-mali siya sa mga binibintang niya sa'yo na nakikipagsapawan ka. Ang kapal din naman ng mukha niya na pigilan ka eh. Lunchtime na. Ako, Ineng, kanina pa ako gigil talaga. Hindi niya magagawa yun sa'yo kung nandun ako. At Ineng naman, huwag mong hayaan na apihin ka. Napayuko si Dorothea. Manang, katulong lang po ako sa mansyon. Wala po akong laban kay Kylie. Kaya ayaw ko pong kalabanin siya. Ineng, hindi naman porket katulong ka dito eh. Mamimihasa ng ipokritang yun. Lumaban ka, Ineng. Hinawakan ni Manang Loleng ang kanyang kamay. Sa tingin ko naman ay kakampihan ka ni Ma'am kapag nalaman nito na inaapi ka nga ni Kylie. Loleng, hindi nga kasi palaaway si Ineng, kaya wag mo nang pilitin. Nasa tamang edad na siya para magdesisyon. Ineng, basta kami ni Manang Loleng mo, nandito lang kami para sa'yo. Alam namin na mahirap ang kalagayan mo, kaya tandaan mo na palagi lang kaming nakasuporta at nakagabay sa'yo. Kapag nakaluwag-luwag na, matutulungan ka rin namin sa bayaran mo kay Sir Adam. Pasasaan ba't baka pagtagalay, lumambot din si Sir at hindi ka nasingilin sa balanse. Hindi na umaasa si Dorothea na mangyayari yon. Salamat po talaga sa mga payo nyo. Nakita niyang naluluha si Manang Loleng niya. Ang batang ito, nakakainis ka na kasi napakabait mo. Sana lang talaga, sapian ng anghel si Sir Adam at hayaan na ang utang ng magulang mo. Kasi naman Ineng, hindi mo naman obligasyon ang utang ng magulang mo. Sila ang may utang, pero ikaw tong nagdurusa. Niyakap niya si Manang Loleng. Tahan na po, malaki ang pag-asa kung makakaraos din po ako. Sa ngayon, nagpapasalamat pa nga ako dahil may natitirahan ako at kumakain ako ng masarap. Balang araw, matutupad ko rin po ang pangarap kong makatapos at maging isang chef. Gabi na pero hindi makatulog si Adam. Iniisip lang niya kung masama ang ugali niya dahil sa ginawa niya kay Dorothea. Nasingilin ito sa utang ng magulang nito. Bakit parang ngayon pa siya nakokonsensya? Totoong hindi mahalaga ang 3 milyon sa kanya. Wala na sana siyang balak na singilin pa ang natitirang balanse. Ngunit saan pupulutin ng dalaga kapag hinayaan niya ito? Nandito ka pala, sir. Napalingon siya kay Dorothea. Hindi ako makatulog kaya sinubukan kong tumambay muna. Nasa labas sila ng mansyon. May ilaw naman kaya hindi nakakatakot kahit mag-isa lang. Ganyan din po ako nung unang araw ko dito, sir. Ang hirap po talagang matulog.
Kamusta naman ang pananatili mo rito? Hindi naman ako masamang tao para pahirapan ka. Iniisip mo ba yun, sir? Iniisip mong pinapahirapan mo ko? Hindi po kasi yun ang nasa isipan ko. Sa totoo lang, una, akala ko mahihirapan akong mag-adjust sa buhay ko ngayon. Ang totoo, sir, malaki ang pasalamat ko na kahit may utang kami sa inyo maayos pa rin ang trato mo sa akin, maging ang lola mo. Magsasalita na sana siya nang magsalita pa si Dorothea. Sir, may ginawa pala akong cupcake kanina. Tikman mo kaya? Tulog na po kasi si ma'am. Natawa si Adam. Hindi siya mahilig sa matamis, ngunit hindi niya matanggihan ang dalaga. Sige. Saglit na nagpaalam si Dorothea. Masaya niyang kinuha ang cupcake at lumabas. Ngunit natigilan siya nang makita si Adam na hinahalikan ni Kylie. Kaya naman agad siyang tumalikod at pumasok sa mansyon. Kinabukasan ay maagang gumising si Dorothea. Nangihinayang man siya dahil kagabi ay iwinaksi na lamang niya ito sa kanyang isipan. Alam niyang nakabantay talaga lagi si Kylie, kaya wala siyang karapatan na umagaw pa sa atensyon ni Adam. Nilagay naman niya sa refrigerator ang cupcake, kaya maaari pa niya itong ipatikim sa lola ni Adam. Manang Loleng, ano po palang iluluto mo today? Manang, pwede ulit akong tumulong? Tanong niya habang may paglalambing. Oo na, pasaway ka. Maaga ka pa talagang gumigising para lang sabayan ako, no? Ikaw, pinapahirapan mo ang sarili mo. Dapat matulog ka pa. Manang, wala kang kakwentuhan dito sa kusina habang nagre-ready ka ng breakfast. Tsaka Manang, sayang naman ang natutunan ko sa kursong kinukuha ko. Kung hindi ko gagamitin, gusto ko to kasi napapractice din po ako. Sige, pero pwede ka bang mautusan ngayong araw? Aalis si Sir Adam, may bibilhin daw sa bayan. Naisip kong ikaw na lang sumama para mag-grocery at magpunta sa palengke. Nakalista na ang lahat ng bibilhin. Siya na rin ang magbibigay ng pera. Balak nga sana niyang iwasan si Adam, pero mukhang hindi niya magagawa. Napatango na lamang siya kay Manang Loleng bago bumalik na sa kanyang silid upang magbihis. Ilang minuto pa ay lumabas na si Adam. Agad siya nitong nilapitan. About kagabi, nakita mo ba ang... Sir, ano palang bibilhin mo sa bayan? Agad na iniba ni Dorothea ang topic na naisimula ni Adam. Bala kong palitan ng phone ko. Napakunot ang kanyang noo. Nasira po ba, sir? Nadurog Tanging sagot nito, kaya hindi na siya nagtanong pa. Nauna na si Dorothea sa labas. Sumakay na siya sa kotse at hinihintay si Adam na sumunod. Ilang minuto lang ay lumabas na rin ito. Tahimik lamang siya sa biyahe. Nakatanaw lamang siya sa bintana upang hindi maging awkward. Nakita mo akong hinalikan ako ni Kylie, right? Kaya ba hindi ka na bumalik? Natawa si Adam. I'm waiting for the cupcake. Dagdag pa nito. Sir, ayaw ko lang pong makaistorbo pa sa inyo ni ma'am. Hindi pa naman po ubos yung cupcake kaya pwede pa kitang... Hindi siya pinagsalita pa ni Adam. I didn't kiss her back, Dorothea. Siyang humalik sa akin. Lumakas ang kabog ng puso ni Dorothea. Sir, bakit niyo po sinasabi sa akin yan? Napailing si Adam habang tumatawa. Oo nga, bakit nga ba? Hayaan mo na, napuyat lang siguro ko kagabi dahil sa kakahintay sa cupcake mo. Napangiwi si Dorothea. Sir, talaga? Palabiro ka rin? Hindi na kumibo si Adam. Nakarating naman na sila sa bayan. Natuwa si Dorothea dahil maraming mabibili. Ngunit wala naman siyang pera, kaya hanggang tingin na lang muna siya. Naghiwalay sila ni Adam dahil sa bilihan nito ng cellphone. Habang siya ay sa palengke muna bago mag-grocery. Ganda, baka gusto mo. Alok ng babae sa kanya nang napatitig siya sa mga hairpins. Bagay na bagay to sa'yo. Gusto nga sana niya kaya lang ay wala siyang sariling pera. 50 lang iha. May dumampot nito. 2 po. Nag-abot ito ng 1,000. Keep the change. Laking gulat niya nang si Adam ang nagbayad. Sa tingin ko'y bagay nga sa'yo to. Napangiti siya bago hinayaan si Adam na ilagay sa kanyang hairpins. Nakangiting nakatitig si Dorothea sa salamin. Hindi niya maiwasang mapangiti kapag naaalala niya
na binili siya ni Adam ng hairpins. "Ining, kanina ka pa nakatitig dyan. Baka naman magbago ang mukha mo." Agad na umayo si Dorothea. "Sensya na po, Manang Loling. Ngayon lang po kasi ako nakapagsuot ng ganitong hairpins eh. Kahit po pala hindi branded o pricey, basta kusang loob na binigay sa'yo, mas better pa kaysa branded." "Sino bang nagbigay niyan? May secret admirer ka ba na hindi namin alam? Mas magandang ipakilala mo sa amin ni Manong Renz para naman masiguro namin na mabuting hangarin niya." "Manang Loling, hindi naman po secret admirer ang nagbigay sa akin nito eh." Napangiti pa si Dorothea. "Si Sir Adam po ang nagbigay nito sa akin." "Manang Loling, natutuwa po talaga ako. Sobrang caring niya po." "Ikaw na bata ka, umamin ka nga sa akin." Lumapit ito sa kanya. "May something ba sa inyo ni Sir Adam? Sabihin mo na sa akin, huwag kang mahiya dahil ako ang pangalawa mong ina. Ako ang gagabay sa iyo, anak." "Manang Loling, wala pong something sa amin. Sa tingin ko gusto lang niya maging maayos din kami, gaya ng lola niya. Kapag ba binigyan ka ng regalo, may mali siya na kaagad." "Pero kinikilig ka, kitang-kita oh. Ibig sabihin, humahanga ka rin kay Sir Adam. Alam mo, napapansin ko na talaga na bagay ko yung dalawa eh. Mas maganda nga kung kayo na lang, imbes na si Kylie. Napaka-ipokrita." Bumalik na naman ang inis ni Manang Loling kay Kylie. "Kanina, binuntong ba naman sa amin ang galit niya porket nalaman niyang magkasama kayo ni Sir Adam. Lalo ko nga siyang inasar." Natawa pa si Manang Loling habang patuloy sa paggayat nito ng gulay na isasangkap sa sinigang. "Manang, wag na lang po natin siyang patulan dahil sa tingin ko, paranoid lang si Kylie. Paano nga naman siya magugustuhan ni Sir Adam kung masama ang ugali niya? Napakamaldita, wala naman sa lugar. Hindi porket mayaman siya pwede na siyang palaging mag-inarte. Naiinis lang kasi ako na pati ikaw pinag-iinitan, samantalang wala ka naman ginagawang masama. Palibhasa'y inggit siya sa ganda mo." "Manang, ayan ka na naman, high blood ka na naman eh." Natatawang saway niya sa ginang. "Manang Loling, may tinabi po akong cupcake sa refrigerator, nakalimutan ko." Agad niya itong hinanap, ngunit wala na ito sa ref. Kaya naman agad siyang na-curious kung may kumuha ba nito. Sinubukan niyang maglibot-libot muna, baka sakaling makita niyang salarin. Wala naman na siyang gawain dahil tapos na siya sa paglilinis. Laking gulat niya nang makita niya si Adam na may kinakain at ito ay ang ginawa niyang cupcake. Natawa siya bago ito nilapitan. "Akala ko ibang kumuha." "Ikaw pala ang kumuha, sir, at mukhang nag-enjoy ka talaga." "Bawal kang humingi. Sabi mo, you made this for me." Pagdadamot pa nito. "Sir, wala naman akong sinabing ginawa ko yan para sa'yo." Napakamot siya sa batok. "Sabi ko lang ipapatikim ko." "Parehas lang yun. Ito ang kapalit ng hairpins na binigay ko." "Hindi ko naman po kukuhanin, kaya sige lang Sir Adam, kumain ka lang." Natutuwang pinagmasdan ni Dorothea si Adam na ubusin ang cupcake niya. "Kumakain ka na pala ng matamis ngayon." May panunukso sa boses ng kanyang grandma. Napairap na lamang si Adam bago ito hinarap. "Wala naman sigurong masama kung kumain ako ng cupcake, right?" Mukhang nagiging maganda ang pakikitungo mo sa dalagang si Dorothea. Hindi kaya magselo si Kylie na masyado kang nagfo-focus kay Dorothea lang. "Grandma, I don't like Kylie. Sinabi ko naman na. Wala naman sigurong masama kung kagaya mo maging close din ako kay Dorothea. Hindi rin naman ako naging masama sa kanya. Mukha ba akong masamang tao, Grandma?" "Wala akong sinabi, pero nakakapanibago kasi ang kilos mo. Hindi ka na rin nagpupunta sa club. Ibig bang sabihin nito nagsisimula mo nang maisip na isang babae lang dapat ang..." "Sinasabi mo bang mas gusto ko si Dorothea compared to Kylie?" "Grandma, ayan ka na naman sa hula mo Wala akong sinasabing gusto mo si Dorothea. Pero kung itutuloy mo ang pagiging close mo sa dalagang yun, baka mapagbuntunan siya ni Kylie ng galit at selos." Hindi siya kumibo. Sumulpot naman bigla si Kylie at nakisali sa kanila. "Nandito ka pala, Adam. Hinahanap kita. Gusto sana kitang ayain na mag-swimming. Sa init ng panahon ngayon, ang sarap mag-swimming sa falls." "Ah, oo nga pala. Sabi ko kasi kay Kylie, may falls tayo nila Manang Loling mo.
Bonding na rin nating lahat kasi naiinip na ako eh. Ang kanyang grandma na ang nagpaliwanag. Gusto ko na rin masuot ang bikini ko. Akala ko kasi malapit ang hasyenda mo sa dagat. False lang pala, pero ayos na rin basta may tubig. Bakit hindi ka nalang naligo sa batya? Kung basta nalang pala may tubig ang gusto mo. Pamimiloso po niya kay Kylie. Mas gusto kong makasama ka sa falls na yun. Sabi kasi ng mag-asawa ay mag-couples ang pumupunta dun. Couple ba tayo? Hindi pa, pero tingin ko naman doon din ang punta natin. Kampanteng sagot ni Kylie na kinakibot ng sintido niya. Tama na muna ang daldal. Ako din magbibikini. Hahaha. Pag-iiba ng grandma niya dahil baka mabikon lang si Adam at mapahiya si Kylie. Ganda, may dala ka na bang pangmalakasan mong bikini? Si Kylie daw ay may dala. Bawal kang magpatalo ha? Manang Loling, kailangan bang magbikini din ako? Kailangan. Bigla namang sumabat ang lola ni Adam. Ma'am, pasensya na po sa usapan namin. Nagbibiro lang po kami ni Manang Loling. Mabilis na sagot ni Dorothea dahil nahihiya siya na baka narinig nito ang usapan nila tungkol kay Kylie. Gusto kong magbikini ka. Sayang ang ganda ng katawan mo eh. Huwag kang nahihiya, Dorothea, dahil maganda ka. Nga pala, ubos na ang tiyaang ginawa mo para sa akin. Gusto kong gawan mo ulit ako. Opo, sige po. Dala ni Dorothea at ni Manang Loling ang gagamitin nila para sa picnic. Hindi naman malayo ang falls, kaya nilakad lamang nila ito. Except sa lola ni Adam na hindi malakas sa lakaran. Samantalang nakapulupot naman si Kylie kay Adam at kapag napapasulyap siya, ay matalim na tingin ito o kaya'y irap ang makukuha niya sa malditang si Kylie. Agad na ipinakita ni Kylie ang bikini nito at talaga namang maganda ang katawan ni Kylie. Si Adam naman ay nakatopless. Nakita na niya ang katawan nito nung umuwi itong lasing, kaya hindi na siya nagulat nang makita muli niya ang matipuno nitong katawan. Bakit nakatunganga ka lang dyan? Tanong ng lola ni Adam nang bumaling sa kanya. Oo. Dorothea, sabi ko magbikini ka, hindi ba? Asa na? Si Kylie, tignan mo. Palong-palo na ipakita ang sexy nitong katawan. Ma'am, kanina ko pa nga po sinasabihan. Ang tigas naman ng ulo ni Dorothea. Sabat ni Manang Loling bilang pagatong sa matanda. Hindi pa po ko. Ayan, basa ka na. Humalakhak si Manang Loling. Ngayon mo sabihin hindi ka pa maliligo. Napailing si Dorothea. Ang totoo po niyan, hindi po ako marunong lumangoy, Ma'am, Manang Loling. Pag-amin ni Dorothea, sa tanda niyang iyon ay hindi talaga siya natutong lumangoy. Iyon lang ba ang problema mo? Natawa pa ito. Adam, turuan mo nga tong si Dorothea na lumangoy. Tumalim ang tingin ni Kylie nang mapabaling ito sa kanya. Hindi na po, ma'am. Nako, sir, pasensya na. Nakaabala pa ako sa inyo ni Ma'am Kylie. Ngunit nakaahon na ito at agad siyang nilapitan. Ayaw ko sa maarte, kaya tara na. Hinawakan siya nito sa braso. Loling, kuhanan mo nga ng litrato ang dalawa. Utos pa ng lola ni Adam. Sir, wag na talaga. Pakiusap na bulong ni Dorothea. Si Ma'am Kylie na lang po ang... Natingilan siya nang buhatin siya ni Adam. Sir, ibaba mo ako, sir. Ngunit nakangisi lamang ito. Lumubog sila sa tubig, ngunit nakaalalay pa rin si Adam sa kanya. Pag-angat tuloy ng ulo niya, ay para siyang nabasang butete. Dahil hindi matibay sa lamig si Dorothea, ay umahon din siya sa ilang minutong pag-alalay sa kanya ni Adam. Abala ang lola ni Adam at si Manang Loling sa pakikipagkwentuhan, habang siya ay nagpapatuyo sa isang gilid. Si Adam naman ay kasama si Manong Renz na lumalangoy pa rin. Inaagaw mo ba sa akin si Adam? Dahil hindi makasigaw si Kylie, ay pasimpleng nilapitan at nagsalita ito. Ma'am, hindi po. Talaga ba, Dorothea? Napakalandi mong bisit ka. Pasalamat ka dahil nandyan sila. Kung wala ay baka nakalbo na kita. Ma'am, bakit ba pinipilit mong inaagaw ko si Sir Adam? Hindi nga po. Sabi ko, lubayan mo ang lola niya at si Adam. Napakahirap bang gawin nun, Dorothea? O sadyang paawa at papansin ka lang? Feeling mabait pero malandi naman.
Sinamaan siya nito ng tingin. Baka naman inaakit mo si Adam kasi gusto mong yumaman ulit. Hindi yan totoo. Hindi na matiis si Dorothea ang mga sinasabi ni Kylie sa kanya. Talaga ba, Dorothea? Mukhang nasa dugo na talaga ninyo ang pagiging makati. 3 milyon ba ang balanse mo? Sige, ako nang magbibigay para mawala ka na sa landas kung buwisit ka. Buwisit ka rin, Kylie. Napakakitid ng utak mo. Matapang ni sinagot ito ni Dorothea. Aray! Bigla na lamang umakting si Kylie na sinaktan niya. What are you doing, Dorothea? Agad na lumapit sa kanila si Manang Loling at ang lola ni Adam. Sinasaktan mo ako dahil lang nagsiselos ka sa akin. My God, Dorothea, wala akong ginagawa sa'yo. Hindi siya makapaniwala na nagawang umarte ni Kylie ng ganito para lang pagmukhain siyang masama. Dahil sa nangyari, ay agad na nasira ang dapat na masayang bonding nilang lahat. Umuwi na walang imik si Adam. Sakay niya si Kylie at ang kanyang grandma. Umiiyak pa rin ito dahil pinipilit nitong sinaktan nito ni Dorothea. Bagay na ayaw paniwalaan ni Adam. Stop crying. You're not a baby. Saway niya sa nag-iinarte na si Kylie. Adam! Mabilis na saway ng kanyang lola. Napairap na lamang siya. Ipinagbukas lamang niya ng pinto ang kanyang grandma at iniwan na ang dalawa. Wala siyang oras pakinggan ang mga pag-iinarte ni Kylie. Walang dahilan para gawin iyon ni Dorothea. Hindi ito mapaniwalaan ni Adam kahit na ano pang sabihin ni Kylie. Talagang mabigat ang loob niya at si Dorothea pa rin ang inaalala. Malamang sa mga oras na ito ay umiiyak ang dalaga dahil sa bintang ni Kylie. Hindi matiis ni Adam na hindi masilip si Dorothea. Kaya naman, minabuti niyang puntahan ito sa silid nito. Kumatok muna siya at hinantay na labasin siya nito. Hindi matigil sa pag-iyak si Dorothea dahil sa pagsisinungaling ni Kylie na ibinunton sa kanya. Dahil ba hindi nito kayang makuha ang atensyon ni Adam, ay balak na lamang nitong palabasin na masama ang ugali niya. Hindi niya magagawa ang bagay na iyon kahit pa nga hindi makatarungan ang trato sa kanya ni Kylie. Wala siyang ginawang hakbang para maging masama ito sa paningin ng lola ni Adam at maging kay Adam mismo, kahit na totoo naman na basura ang tingin nito sa kanya. At labis ang galit nito dahil lang sa naging malapit siya sa mga amo niya. Natigilan si Dorothea at agad na pinahid ang luha niya ng may kumatok. Agad niya itong pinagbuksan. Agad siyang napaiwas ng tingin kay Adam dahil sa kahihiyan na nangyari kanina. Dahil sa hindi na niya makontrol ang kanyang sarili kanina, ay nagawa na rin niyang makapagsalita kay Kylie. Pumasok ito sa silid at isinara ang pinto. Can we talk? Sir, sa tingin ko, mas mabuting si Ma'am Kylie na lang po ang kausapin mo. Kasi kaya lang naman siya nagiging ganun ay dahil nais lang naman niya ang atensyon mo at ayaw ko madagdagan na naman ang galit niya. Mahinahong sagot niya. I don't care about Kylie. Gusto ko lang malaman kung ayos ka lang ba. Ayos lang, sir. Sorry po kanina dahil hindi dapat ako pumatol ng salita sa kanya. Pero sir, hindi ko po magagawa ng manakit. Hindi mo kailangan magpaliwanag, Dorothea. Alam kong hindi mo magagawa ang binibintang niya. Sa ngayon, kinakausap na siya ni Grandma. Sagot ni Adam. Hindi ka ba niya sinaktan? Balak sanang lumapit ni Adam sa kanya nang siya na mismo ang dumistansya. Sir, mas mabuti po sigurong wag mo na lang akong lapitan. Ituring mo na lang po akong katulong lang dito. At kausapin mo lang po ako kapag may ipapagawa ka. Ayaw ko pong pagsilosan ako ni Ma'am Kylie. Kaya mas mabuti po na dumistansya na ako. Bakit siya magsiselos? May relasyon ba kami? Wala akong pake sa opinyon niya. Naiintindihan mo ba, Dorothea? Wala siyang magagawa kung gusto kitang kausapin o kahit maging malapit pa ako sa'yo. Hinapit ni Adam ang kanyang baywang. Kahit nahalikan pa kita, wala siyang magagawa dahil yun ang desisyon ko. And I'm going to do it now, Dorothea. Nanlaki ang mata ni Dorothea nang sakupin ni Adam ang kanyang labi. Nakangisi si Adam nang maghiwalay sila ng labi. Cute mo. Pinisil pa nito ang pisngi niya at tinalikuran na siya. Don't mind Kylie. Hindi naman na siya magtatagal dito sa mansyon. Bumaba ka na maya-maya para sa dinner. Bilin pa nito
Bago lumabas sa silid niya, kamuntik nang matumba si Dorothea sa panlalambot ng tuhod niya. Mabuti na lang ay nakahawak siya. Sa sobrang lakas ng kabog ng kanyang puso, ay napahawak na lamang siya sa kanyang dibdib. Hinalikan siya ni Adam. Hindi pa ito na-adapt ng isipan niya dahil sobrang lutang pa siya dahil sa nakakagulat na ginawa nito. Hinalikan siya ni Adam. Parang timang na napalundag si Dorothea sa kama niya at nagpagulong-gulong. "Mommy, huwag mo sana akong pagalitan kung may tao nang humalik sa akin." Parang timang na kinakausap ni Dorothea ang kanyang ina na iniisip niyang nagbabantay lang sa kanya. "For sure nag-uusap kayo ni Dad dahil sa nangyari." "Mom, I think I'm in love." Napangiti si Dorothea. Matapos ang pagmumuni-muni ni Dorothea, ay nagdesisyon na siyang bumaba upang tulungan si Manang Loling sa paghahanda ng dinner. Hindi maalis ang ngiti niya habang tahimik na tumutulong. "Inaasahan kong iyak ka ng iyak inig dahil sa ginawang pambibintang ni Kylie sa iyo. Bakit ngayon ay parang baliktad yata? Parang sobrang saya mo." Napansin pala ni Manang Loling. "Wala naman po, basta masaya lang ako." "May inililihim ka sa akin eh. Hulaan ko ba?" Nag-isip si Manang Loling bago siya sinuri ng tingin. "Masaya ka kasi naniniwala sila na hindi mo yon magagawa." Sinakyan na lamang ni Dorothea ang hula ni Manang Loling. "Opo," sagot niya. "Sabi na nga ba't ikaw ang paniniwalaan at hindi ang babaeng yun?" Tuwang-tuwa si Manang Loling. Samantalang si Adam naman ay pinatawag ng kanyang grandma. "Alam mo na bang nagsumbong si Kylie sa ina mo? Nagagalit ang mommy mo sa nangyari sa dalaga. Balak yatang umuwi ng mommy mo, Adam." Napabuntong hininga ang kanyang grandma. "Hay, ito na nga bang sinasabi ko? Kapag kasi sa isang tao ka lang interesado at itsapwera ang isa, maaari talagang mag-away. Dapat kasi kausapin mo na mga magulang mo na hindi mo talaga gusto si Kylie, na pinagbigyan mo lamang sila pero wala talaga. Sa tingin ko naman ay maiintindihan ka ng mommy mo." "Sinabi kong ayaw ko kay Kylie. Kung magagalit siya, wala akong magagawa. Pero wala talagang pag-asa si Kylie sa akin, grandma." "Kasi si Dorothea ang gusto mo." Napangiti ang kanyang grandma. "Kita ko sa mga mata mo, apo. Sa tingin ko, gusto mo na ang dalagang yun." "Kung gusto ko nga siya, tutol ka ba?" Imbis na sumagot ay nagtanong din siya. "Bakit ako magiging tutol eh? Buhay mo iyan. Sabi ko naman sa'yo, suportado kita." "Thanks, grandma." Nagpaalam na si Adam dahil kailangan niyang makausap ang kanyang ina patungkol kay Kylie. "Mabuti naman na tinawagan mo ko. Ipagtatanggol mo ba ang babaeng kinababaliwan mo, ha?" Ito ang bungad ng kanyang ina. "Mom," seryoso si Adam. "Sinabi ko na sa'yo na hindi ko magugustuhan si Kylie. Pinagbigyan na kita, mommy, kaya wala na akong magagawa. Kinukuhanan ko na siya ng tiket pa uwi. Ayaw kong patuloy niyang pag-initan si Dorothea." "Son, ano bang ayaw mo kay Kylie? Maganda, sexy at matalino." "Sabi mo sa akin, suportado mo ako sa lahat like grandma. Pero bakit ngayon parang..." Hindi na siya nito pinatapos. "Gusto kong makilala ang Dorothea na yan. Hindi na kita pipilitin. Pero sana naman anak, maayos mong pauwiin si Kylie. Kausapin mo siya ng maayos, pwede ba?" "Sige." Ibinaba na niya ang tawag. Bukas na bukas ay ihahatid na niya si Kylie sa airport. "Maupo ka na." Ito ang utos ni Adam nang makitang nag-aasikaso pa rin siya. Si Loling at Renz sumabay na rin. Segunda ng lola ni Adam, kaya naman agad na umupo ang mag-asawa. Ngunit mabigat talaga ang loob ni Kylie at talagang pinapakita na ito ng dalaga sa kanya. "Pati ba naman sa pagkain? Alam mo naman, Adam, na sinaktan niya ako eh." Bumaling ito sa lola ni Adam. "Sorry po pero hindi ko siya kayang makasabay." "Pwede bang igalang natin ang pagkain?" Pakiusap ng matanda. "Iha, ang pagkain ay para sa lahat. Pwede ba na isantabi muna ang mga hindi pagkakaunawaan?" "Kung hindi po talaga kaya ni Kylie, pwede namang mamaya na lang po ako, ma'am." Sabat ni Dorothea, ngunit agad na nagsalita si Adam. "Kumain ka na." Hindi na siya kumibo. Ngunit napatingin sila kay Kylie
nang bigla na lamang itong umalis. Napabuntong hininga siya. "Don't mind her." Ang lola na ni Adam ang sumagot. "Hindi ko tinotolerate ang bastos na tao sa pamamahay na ito. Make sure, Adam, na bukas lang ay yahatid mo na ang babaeng yon. Dahil kung hindi siya aalis, ay mapipilitan akong kausapin ng ina mo tungkol sa behavior ni Kylie." Hindi masyadong nag-enjoy si Dorothea sa dinner. Grabe magalit si Ma'am Ayaw kasi talaga niya na pati sa pagkain na nag-iinarte si Kylie. Maling-mali siya sa ginawa niya. Ngayon, pati si Ma'am ay galit na sa kanya. Ito ang bulong ni Manang Loleng kay Dorothea. "Natakot nga rin po ako, Manang Loleng." Kasalukuyan silang nagliligpit ng pinagkainan habang nagkukwentuhan about sa inasal ni Kylie kanina. Habang si Adam naman ay minabuting kausapin na si Kylie upang ipaalam na ihahatid na niya ito bukas. Siya na rin ang nag-provide ng ticket nito pa uwi. "Siguro naman alam mong nakausap ko na si Mommy." Ito ang panimula ni Adam. "Akala ko pa naman ipipilit niya na magstay ako." Pagak pa itong tumawa. Much better ako sa katulong na yon. At alam yon ng mommy mo. Pero mas pinanigan niya pa rin ang desisyon mo." "Because this is my life. At walang sino man ang makakapagdikta sa akin, Kylie. Hindi si Grandma, not even Mom, at mas lalong hindi ikaw." "But I love you, Adam. Mahal na mahal kita, Adam. At kaya kong ibigay ang lahat just for you. So, please, ako na lang ang..." Bukas na bukas, ihahatid na kita." No. "Hindi kita gusto. At kahit anong pilit mo, hindi kita magugustuhan." "Ang buwisit mong katulong ang gusto mo? Palagay ko inaakit ka lang niya para yumaman ulit." "Isa pang salita mo ng masama sa kanya. Kahit 10 oras ng gabi, ipapahatid kita sa airport." Banta ni Adam. Umiiyak na tumakbo si Kylie patungo sa silid nito. Napailing na lamang siya dahil makitid talaga ang utak nito. At kahit nakausapin pa niya ito ng maayos, ay hindi pa rin ito makikinig. Pinuntahan na lamang niya si Dorothea. Napangiti siya nang makita itong may ginagawa sa kusina. "Mukhang ginagawan mo na naman ng tsaa si Grandma." Opo sir. Paubos na daw po kasi yung tsaa na ginawa ko eh." "After mo dyan, matulog ka na." Tapos na si Dorothea sa tsaa na ginawa niya para sa lola ni Adam. Balak na sana niyang magpahinga nang makasulubong niya si Kylie, na mukhang kanina pa siya inaabangan. Siguro naman alam mo na. Balak na sana niya itong lampasan, ngunit nagtanong ito. "Kung ang tinutukoy mo mamayang pag-alis mo, hindi po ako magsisinungaling." "Opo, alam ko." Magalang pa rin ang sagot niya kay Kylie. "Kahit nagalit ka sa akin at may hindi tayo pagkakaunawaan, ma'am, hindi ko naman ginusto na mapaalis ka. Sayang lang at hindi po tayo naging..." Pagak na tumawa si Kylie. Naging ano? Naging magkaibigan?" Mapang-insultong tanong nito na hindi na lang niya pinansin. "Magpahinga ka na, ma'am. Maaga pa ang biyahe mo bukas. Pagod na rin po ako kaya gusto ko na pong magpahinga. Ayaw ko pong ubusin pang natitirang lakas ko sa pakikipagtalo." Ito ang maayos na paliwanag ni Dorothea. Bago sana hahakbang na, nang pigain ni Kylie ang braso niya. "Tingin mo ba gusto kitang maging kaibigan? Nandidiri ako sa gaya mong malandi at masyadong pa-victim. Dahil sa'yo, kaya ako mapapaalis. At kaya pati mommy ni Adam ay hindi na ako pinanigan. Buwiset ka. Malas ka sa buhay kong basura ka." Itinulak siya ni Kylie. Napadiing si Dorothea dahil sa pagtama niya sa matigas na bagay. "Ma'am Kylie, sobra ka na po. Nakakasakit ka na, ma'am." Naluluha si Dorothea. "Hindi ko na po palalampasin pang pananakit mo. Malalaman po ito nila ma'am at ni Adam." "I don't care. Wala na rin naman ako magagawa para mapilit sila na magstay ako. Gusto ko bago ako umalis ay makaganti man lang ako sa'yo." Matalim ang titig ni Kylie sa kanya. "Tingin mo ba? Bagay talaga kayo ni Adam? Baka nakakalimutan mo. Mahirap ka na. Mahirap ka pa sa daga. Basura ka, Dorothea. Huwag mong biktimahin si Adam para lang makaangat ka ulit sa buhay." "Hindi totoo ang sinasabi mo. Hindi ko hangad na yumaman pa." Depensa ni Dorothea sa kanyang sarili. "Bakit ba napakasama mo sa akin? Hindi makatarungan ang trato mo sa akin unang dating mo pa lang dito.
Hindi ko naman kasalanan na maging close ako kay Adam at sa lola niya. Gusto mo palang maging close sila, lalo na si Adam. Sana hindi ka nagpakita ng kasamaan ng ugali mo. Kahit simple ka lang, basta gusto ka ng isang tao, kusa silang lalapit sa'yo, Kylie. Hindi mo kailangan magpapansin para lang makuha ang atensyon ni Adam kung talagang gusto ka niya. Wala kang karapatan na sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin, buwisit ka. Palagay ko nga, kaya ka lang naman tinatrato ni Adam ng maayos kasi awa ang umiiral sa kanya. Kahit naman ako, naaawa ko sa kalagayan mo eh. Lalo pat baon ka sa utang dahil ang magaling mong ama, winaldas ang pera ninyo sa babae. Hindi totoo ang sinasabi mo. Mabuting ama si Daddy. Ayun ang akala mo. Malakas na tumawa si Kylie. Ngayon, mas nasisigurado kong awa lang ang dahilan kaya kanya tinatrato ng maayos. Kasi itinago niya sa iyo ang totoo. Kylie, ano na naman ginagawa mo kay Dorothea? Nadatnan sila ni Adam na nasa magulong sitwasyon. Mukhang narinig nito ang pagtatalo nilang dalawa. Ayan si Adam, itanong mo sa kanya. For sure, alam niya. Itinago nga niya eh. Talaga namang nakakaawa kang babae ka. Kylie, sumigaw na si Adam. Bakit? Sinasabi ko lang naman sa kanya na kaya ka mabait sa kanya ay dahil sa nakakaawang kalagayan niya. Bakit hindi mo sabihin sa kanya na kaya sila nalubog sa utang ay dahil sa ama niyang babaero? Winaldas ang pera nila sa pambababae, habang ang kanyang ina ay hinabilin siya sa iyo. Napabaling si Dorothea ng tingin kay Adam. Hindi siya makapaniwala sa nalaman niya. Pwede bang itigil mo na ang kabaliwan mo? Marahas niyang hinawakan sa braso si Kylie. Bakit ayaw mong malaman niya na babaero ang ama niya? Malas ang buhay ng babaeng yan. Kinupkup mo naman na siya ha. Pinagbigyan mo na ang hiling ng ina niyang makapalang mukha. Sumabog na sa galit si Dorothea. Kaya naman sinugod niya si Kylie at sinampal ito ng 2 beses. Huwag mong idamay ang mommy ko. Dinuro niya si Kylie. Pinagtimpian kitang buwisit ka, pero pilit mong sinasagad ang pasensya ko. Sige na, oo na, basura na ako. Masaya ka na? Masaya ka na ba? Imbes na magtungo sa silid niya, ay nais nilang ni Dorothea na lumabas at palipasin ang sakit na muling nanumbalik sa kanyang puso. Bukas na bukas, ipapahatid kita at malalaman din to ng mga magulang mo. Ginawa ko lang naman to dahil sa pagmamahal ko sa iyo, Adam. Mahal na mahal kita at hindi ako papayag na maagaw ka lang ng babaeng yun sa akin. Sabi ng tama na eh. Natigilan si Kylie sa malakas niyang sigaw. Adam, ano bang kaguluhan to? Kanina pa ako nakakarinig ng mga sigawan. Lumabas na ang kanyang grandma. Itong babaeng to, pinangunahan ako. Hindi niya maintindihan na hindi ko nga siya gusto at hindi ko siya magugustuhan. Pinilit ni Adam na ikalma ang kanyang sarili. Lumayas ka na sa harapan kong babae ka. Baka makalimutan ko kung sino ka. Pumasok ka sa kwarto mo. Malamig niyang utos. Iha, sige na, pumasok ka na. Pinalalala mo lang ang sitwasyon mo. Kylie, hindi ka na bata para pagsabihan ng paulit-ulit. Padabog itong umakyat sa hagdan patungo sa silid nito. Si Dorothea, inaway na naman ba siya ni Kylie? Nag-aalalang tanong ng kanyang grandma. Umiiyak siyang lumabas. Alam na niyang tungkol sa ama niya at ang kahilingan ng kanyang ina sa akin. Anong gagawin ko, grandma? Paano ko sasabihin sa kanya? Ipaliwanag mo ng maayos, Adam. For sure, nabigla lamang si Dorothea. Matalino at maunawain ng batang yun, kaya paniguradong magiging maayos din siya. Sige na, puntahan mo na siya at gabi na. Baka mapaano pa siya sa labas. Utos ng kanyang lola na agad naman niyang sinunod. Inabutan niya si Dorothea na nakatayo lang sa labas at patuloy na umiiyak. Napabuntong hininga siya bago naglakas loob na lapitan nito. Dorothea, Sir, pwede bang iwanan mo muna ako? Gusto ko lang na... Niyakap niya si Dorothea at hindi na pinatapos pa ang sinasabi nito. Kung iniisip mo ang awa lang ang pinapakita ko sa'yo, I just want you to know na mali ka nang iniisip at maling-mali si Kylie sa mga sinabi niya. Hinarap siya ng dalaga.
Bakit sir? Mali ba si Kylie? Hindi ba awa lang ang nararamdaman mo? Paano mo nasabing hindi ngayon awa, sir? Tinuyo niya ang luha ni Dorothea. Itinago ko sa'yo kasi ayaw kong masaktan ka, Dorothea. Hindi mo dapat nararanasan ng ganitong sakit. That's why I decided to hide the truth. Ibinilin ka ng ina mo. Pero lahat ng pinakita ko ay hindi dahil sa awa lang. Lalo na ngayon, Dorothea. Dahil ang totoo, gusto kita. Gusto kita, Dorothea. Sinakop ni Adam ang labi ng dalaga at naramdaman niya sa unang pagkakataon na umiibig na nga siya. Pahinga ka na. Natatakot ka ba na baka may gawin ako? Agad na napaiwas ng tingin si Dorothea. Wala akong iniisip na ganun, Adam. Nasa silid kasi siya ni Adam. Nais nitong makasigurado na safe siya hanggang sa makaalis na si Kylie bukas. Don't worry, hindi ko gagawin ng bagay na yon nang walang pahintulot mo. Tsaka, ayaw kong maging uncomfortable ka. Kapag kasal na tayo, tsaka na tayo gagawa ng baby. Natawa pa si Adam sa sinabi nito. Ang daldal ko ba? Ikaw kasi. Sige na, matulog ka na. And please lang. Tinitigan siya nito. Huwag mo akong tignan ng ganyan. Natutukso ako, Dorothea. Sorry. Bulong niya bago pinanatag ang kanyang loob. Matulog ka na rin, Adam. Alam kong pagod ka. Pasensya ka na sa naging asal ko kanina. Sorry din kasi nasaktan ko si Kylie. Hindi ko na kasi talaga kaya, lalo na at si Mommy ang iniinsulto niya. Naiintindihan ko. Dapat lang kay Kylie ang ginawa mo. Baka sakaling matauhan. Niyakap siya ni Adam. Tulog ka na, Dorothea. Bulong pa nito bago siya hinagkan sa noo. Bukas wala na si Kylie, kaya wag ka nang mag-alala. Gusto ka rin palang makilala ni Mommy, kaya nais niyang umuwi. Huwag kang kabahan, mabait si Mommy. Parang si Grandma lang din ang ugali. Kailangan lang makuha ang loob. Maging totoo ka lang, Dorothea, at huwag mo ikakahiya ang sarili mo. Ngumiti siya kay Adam at hindi na sumagot pa. Kinabukasan ay tinanghali siya ng gising, kaya nga agad siyang umalis sa kama at lumabas ng silid ni Adam. Nagulat pa nga siya nang makasalubong si Adam na mukhang may dalang pagkain para sa kanya. Bakit naman lumabas ka agad? Hindi mo kailangan magmadali, Dorothea. May dala-dala akong breakfast. Bumalik ka na sa silid at mag-breakfast ka na. Magpupumilit pa sana siya, ngunit mas mapilit si Adam. Kaya naman naiiling na bumalik siya sa silid at naupo sa kama. Si Manang Loling, wala siyang katuwang sa kusina. Nakapagluto na si Manang Loling kanina pa. Sabi ko nagpapahinga ka. Maging si Grandma, alam. Nakakahiya, Adam. Nag-aalala si Dorothea na baka nagiging abusado na siya. Dorothea, susuwayin mo ba talaga ako? Pero kasi... Dorothea, mahal mo ba ako? Mahal mo rin ba ako? Biglaan na lamang ang tanong ni Adam sa kanya. Kailangan ba talagang sumagot ako dyan? Oo, o hindi lang, Dorothea. Alam mong hindi ko habol ang pera mo. Hindi ko rin gustong yumaman ulit kaya kita. Natigilan siya nang matawa si Adam. Anong nakakatawa? Kasi naman obvious na nahihiya ka lang umamin. Pinisil nito ang pisngi niya. Mahal din kita, Dorothea. Kaya sige na, kumain ka na. Hindi na niya kinontra pa si Adam. Kumain na siya habang si Adam ay nag-e-enjoy na panoorin siya. Sinasagot mo na ba ako? Nasamid si Dorothea sa tanong ni Adam. Agad siya nitong inabutan ng tubig. Adam, ano bang mga tanong yan? Nakakagulat ka. Gusto ko lang naman malaman eh. Paano kita masasagot kung ang ginawa mo pa lang naman magsabi ng nararamdaman mo? Hindi ka pa naman nanliligaw. Napakamot ito sa batok. Hindi ko rin kasi alam kung paano eh. Napailing si Dorothea sa sagot ni Adam. Totoo ba? Kinikilig si Manang Loling sa ibinalita ni Dorothea. Hindi ko maipaliwanag ang sayang nararamdaman ko, Ineng. Sa wakas, nakatagpo ka na ng taong magmamahal at mag-aalaga sa iyo habang buhay. Manang Loling, hindi po kaya isipin ng parents niya na pera lang ang habol ko? Sana lang hindi malaso ni Kylie ang mga utak nila. Sa ngayon po kasi ang lola pa lang ni Adam ang may tiwala sa akin. Ineng,
Nagawa mo ngang kuhanin ang loob ni Ma'am. Ang ugali ng ina ni Adam ay parang ugali din ng lola. Gusto lang din nilang makitang totoo ka sa anak nila. Hindi naman masama ang ugali ng mga yon. Ako na ang nagsasabi sa'yo, Ineng. Pinapakalma ni Manang Loling ang nararamdaman niyang kaba. Sinabi kasi ni Adam na nais umuwi ng mga ito para makausap siya at makilala. Kaya naman hindi alam ni Dorothea kung paano niya makukuha ng maayos ang loob ng mga ito. Sana lang talaga ay hindi rin toxic ang pag-iisip ng mga ito. Ineng, alam na ba ito ng lola ni Adam? Palagay ko kailangan niyang malaman. Sa kanya ka dapat unang magsabi. Sabi po kasi ni Adam ay siya na po ang bahalang magpaalam sa lola niya. Sagot niya bago napangiti kay Manang Loling. Masaya ang puso ni Dorothea at hindi niya maitago iyon. Ngunit may kaba pa rin dahil hindi pa naman niya alam kung gusto rin ba siya ng mga magulang ni Adam. Mas magaan kasi sa kanyang loob kung tanggap din ba siya ng mga ito. Kapag kasi si Adam lang ang nagpupumilit, ay hindi niya makakamtan ang tunay na saya. Samantala si Adam naman ay kasalukuyang nakikipag-usap sa kanyang grandma. Hindi siya makabuelo na sabihing maayos na sila ni Dorothea at parehas na silang umamin na gusto nila ang isa't isa. Pansin kong kanina ka pa may nais sabihin. Bakit hindi ka pa magsabi? Kilala kita, Adam. Hindi ka magtatagal na makinig sa akin kung wala kang kailangan. Kahit matanda ang lola niya, ay malakas pa rin talaga ang kutob nito. Grandma, napatitig siya rito. Paano ba manligaw? Paano mapasagot ang babaeng mahal mo? Inambahan siya bigla ng kanyang lola. Yan ang sinasabi ko sa iyong bata ka. Puros ka kasi club noon. Panay pakikipag-flirt sa mga babae. Kaya ayan, hirap na hirap ka. Panliligaw na lang hindi mo pa alam. Napairap pa ito. Sino ba ang babaeng tinutukoy mo? Sino pa ba, Grandma? Si Dorothea lang naman ang... Hindi na siya nito pinatapos. Tama palang hinala ko na nag-confess na kayo sa isa't isa. Tumango siya bilang sagot. Si Dorothea pa talagang nakapagpalambot sa'yo. Natawa pa ang kanyang grandma. Simulan mo sa maayos na panliligaw. Hindi puro kahalik, Adam. Akala mo'y hindi ko alam ang galawan mo. Matanda na ako, Adam, at kabisado na kita. Gusto kong paghirapan mo ang oo ni Dorothea. Kaya naman, magsimula ka sa maayos na panliligaw. Pasalamat ka lang talaga dahil wala ka sa panahon namin noon. Kumpara noon para sa akin, mas madali na ang panliligaw ngayon. Nasermonan patuloy siya ng kanyang lola. Ngunit dahil seryoso si Adam, ay nakinig siya sa mga sinasabi nito. Panibagong araw na naman. Normal pa rin naman, kahit na ngayon may pagkakaintindihan na sila ng amo niyang si Adam. Kahit pa alam ni Dorothea na mahal siya ni Adam, ay hindi niya ito ginagawang pang-abuso para mapagaan ang trabaho niya o tumigil na siya sa trabaho. Patuloy lang si Dorothea sa trabaho niya. Kasalukuyan nga siyang naglilinis nang sumulpot si Adam sa kanyang likuran. May dala itong bulaklak at inabot sa kanya. Alam kong tatanggi ka sa nais kong umalis tayo ngayong araw para sana mag-date. Kaya lang sinabi na ni Manang Loling na hindi kita mapipilit. Kaya naman, namili na lang ako ng bulaklak. Mamaya kapag tapos ka na sa ginagawa mo, siguro naman ay pwede na tayong umalis. Masuyong tanong ni Adam sa kanya. Kita niya ang sinseridad sa mga mata nito. Agad siyang ngumiti bago sumagot. Kapag tapos na mamaya ay tsaka pa lamang ako papayag sa date na sinasabi mo. Sa ngayon hindi kita mapagbibigyan dahil may mga gagawin pa ako. Ayaw ko rin naman na maging abusado dahil lang sa mahal mo ko. Katulong pa rin ako sa mansyon mo, kaya magpapatuloy ako sa trabaho ko. Sana irespeto mo yon, Adam. Ito ang paliwanag at pakiusap ni Dorothea. Sa ngayon, sige, irerespeto ko ang nais mo. Ngunit oras na maging girlfriend na kita, ay hindi ka na magtatrabaho, Dorothea. Dahil hindi magtatagal, ipapahanda ko ng kasal natin. Proud na sagot ni Adam. Pakasalan mo ako, Dorothea. Adam, nanliligaw ka pa lang. Napailing si Dorothea. Sa panliligaw ka muna mag-focus. Nasa kasal na agad ang iniisip mo .
Hindi na kasi ako makapaghintay eh. Doon din naman ang punta natin, kaya ayaw ko nang patagalin pa. Kaya nga gagawin ko ang lahat, maging nobya lang kita. Gagawin mo talaga? Panigurado ni Dorothea habang natatawa. Oo naman, sabihin mo lang Dorothea. Sige nga, sumayaw ka nga. Napasimangot si Adam sa utos niya sa kanya, kaya naman agad siyang napahalakhak. Akala ko ba handa mong gawin ang lahat? Muling tanong niya. Dorothea naman, bakit kailangang sumayaw pa? Ayaw mo? Sige, wag na lang. Nagpatuloy na siya sa paglilinis at hindi na pinansin pa si Adam. Fine, basta ikaw lang nakakita nito Huwag mo rin sabihin kay grandma o kahit sa mag-asawa. Bilin pa ni Adam sa kanya na tinanguan lamang niya. Napahagalpak siya ng tawa nang biglang kumendeng si Adam. Sus ko, mahabaging. Grandma. Agad na umayos si Adam at sumeryoso ulit. May pinapakita lang ako kay Dorothea. Wala lang yun, grandma. Obvious naman na pinapakita mo ang pagkending mo. Pigil na pigil sa tawa ang lola ni Adam. Ngayon na lang ulit kita nakitang sumayaw. Kinder ka pa nang huli kong makita ang sayaw mo. Hindi ako sumasayaw, grandma. Tanggi ni Adam bago pumamulsa. Babalikan kita mamaya, Dorothea. Bumawi ka mamaya sa date natin dahil sinunod ko ang gusto mo. Pabulong na sabi pa nito bago sila iniwan. Hindi ko naisip na malakas pala talaga ang tama ng apo kong iyon sa'yo, Dorothea. Hangad ko na maging masaya kayo at kung ano man ang alalahanin mo ay sana'y iwaksi mo na ito. Alam kong mabuting tao ka. Nakangiting sabi nito bago siya iniwan na rin. Pabor naman ang lahat sa kanila. Ngunit mas lumala ang kaba ni Dorothea nang malaman niya ngayong araw ang dating ng ina ni Adam. Kaya naman abala siya sa pag-aayos at pag-iisip ng ihahanda para mamaya. Baka mapagod ka. Bulong ni Adam sa kanya nang yakapin siya nito mula sa likuran. Si Manang Loling na ang gagawa niyan. Magpahinga ka na lang. Nga pala, aalis tayo hindi ba? Napakunot ang kanyang noo. Wala naman siyang matandaan na usapan nila ni Adam na magde-date sila. Dahil nga parating ang parents nito, ay wala muna silang date ngayong araw. Pero wala naman tayong pinag-usapan Takang tanong niya. Hindi naman tayo lalabas lang para mag-date. Sabi mo gusto mong bilhan ng regalo si mommy, kaya naman sabi ko sasamahan kita. Ikaw talaga, ang bilis mong makalimot. Naiiling na sagot ni Adam. Naalala na nga niya. Natawa na lamang siya bago hinarap si Adam. Tama ng kakayakap mo. Nakakahiya kay Manang Loling kapag nakita pa tayong naglalampungan. Bulong niya. Sige na, matatapos naman na ako. Kaya maya-maya ay magbibihis na rin ako. No, I want you now, Dorothea. Ako naman dapat ang maging priorities mo. Nagmamaktol pa ito. Sinunod ko naman ang gusto mo, kaya sana ako naman ang sundin mo, kahit ngayong araw lang. Umalis na tayo, Dorothea. Gusto na kitang masolo Mamaya busy ka na naman sa kanila, lalo na't parating na si mom and dad. Baka nga hindi mo na ako mapansin mamaya dahil sa kanila na ang atensyon mo. Sige na nga, ang tigas ng ulo mo, Adam. Natawa naman ito at masayang nauna na sa labas. Saglit lang naman siyang nagbihis bago lumabas na rin. Nagpaalam pa siya sa lola ni Adam, kaya alam nitong aalis sila. Hindi ko alam kung anong itatawag ko sa'yo. Gusto ko sana na tawagin kang love, kaya lang baka ayaw mo. O masyado bang baduy? Habang nasa biyahe, ay hindi matigil sa daldal si Adam. Ngayon lang niya nakita ang ganitong side ni Adam, kaya parang naninibago siya. Unang meet kasi nila ay kabathiya ang naramdaman niya kapag nagtatama ang kanilang paningin. Hindi ma-imagine ni Dorothea na ngayon ay ito na mismo ang sumusuyo at dumadaldal sa kanya. Mas gusto ko ang love. Nakangiti niyang sagot. Inihinto ni Adam ang kotse at napasulyap sa kanya. Ibig bang sabihin, hindi na niya ito pinatapos? Excited kang sumagot akong oo? Gusto mo na ba talagang marinig ang sagot ko? Napabuntong hininga si Adam bago nag-iwas ng tingin. Pasensya na.
Nagilty tuloy ako bigla. Oo nga pala, hindi dapat kita minamadali dahil ang isang maliligaw, kung talagang mahal niya ang babae, kailangan niya maghintay. Nagiging madrama ka na naman, Adam. Hinawakan niya ang kamay nito. Adam, hindi mo kailangan mag-alala. Ito ang naging sagot niya. Nagpatuloy na si Adam sa pagmamaneho, habang ang isang kamay nito ay hawak ang kanyang kamay. Sinamahan siya nitong maghanap ng simpleng regalo lang na maibibigay niyang pang-welcome gift sa parents ni Adam. Inabot na nga sila ng hapon, kaya naman humiling si Dorothea na panoorin na muna nila ang paglubog ng araw. Ang ganda! Bulong niya. Mas maganda ang view ko. Napasulyap siya kay Adam na sa kanya pala nakatitig. Ngumiti siya. Salamat dahil dumating ka sa buhay ko. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa akin kung hindi ka dumating. Ako ang dapat na magpasalamat dahil nilagyan mo ng kulay ang buhay ko. Niyakap niya si Adam. I love you, Adam. Handa ako magpakasal sa'yo at bumuo ng masayang pamilya kasama ka. Kumalas siya ng yakap at tinitigan nito. Adam, sinasagot na kita. Matapos niya itong sabihin, ay ginawaran niya ng halik. Ang napatulalang si Adam. Sinagot na niya ako, Manong. Halos maglumundag si Adam nang ibalita niya kay Manong Renz na sinagot na siya ni Dorothea. Talaga ba, sir? Magandang balita nga yan. Nakakatuwa naman na talagang kayo ni Dorothea ang para sa isa't isa. Paniguradong kikiligin na naman si Loleng nito kapag nalaman niya. Opo, Manong. Hindi lang ako masaya dahil masayang-masaya ako at sobrang proud ako na sinagot na ako ni Dorothea. Sabi pa niya na pakakasal siya sa akin. Rinig na rinig ko ang boses mo kanina pa, Adam. Bigla na lamang sumulpot ang kanyang grandma. Tama ba ang narinig ko na sinagot ka na ni Dorothea? Tanong pa nito. Yes, grandma. At oras na makilala siya ni mom at dad, hindi ko na patatagalin pa ang kasal namin. Sa mismong bibig na niya nang galing na nais niyang bumuo ng masayang pamilya kasama ko. Hindi mo ba pinilit si Dorothea na sagutin ka? Paninigurado pa ng kanyang lola. Bakit ko naman gagawin yun? I love her at kahit gaano pa katagal, handa akong maghintay. Pero hindi na kami inabot ng matagal na paghihintay, grandma. Masaya ako para sa inyo. Alalayan mo si Dorothea mamaya sa ina mo. For sure, kinakabahan ang nobya mo. Nakausap ko ang ina mo at wala naman siyang tutol habang ang ama mo ay nais na agad magkaapo sa'yo. Grandma, ayan ka na naman. Sinulsulan mo na naman si Dad, ano? Napailing pa si Adam. How about Kylie? Nasabi mo na ba mga ginawa niya habang nandito siya? Nais makasigurado ni Adam na hindi nito nasiraan si Dorothea. Hindi naman syunga ang ina mo para maniwala sa sumbong lang. Hindi rin naman masama ang ugali ng ina mo, Adam. Dapat mas kilala mo siya dahil ina mo siya. Yes, I know her. Pero kasi malapit siya kay Kylie. That's why gusto kong makasigurado na hindi siya nito nauto. Depensa niya. Tsaa po. Agad na napasulyap si Adam sa kanyang nobya na hinatira ng tsaa ang kanyang grandma. Iha, kanina ka pa yata kumikilos. Magpahinga ka na para mamaya hindi ka pagod kapag humarap ka sa parents ni Adam. Huwag ka rin ma-pressure. Hindi sila masamang tao. Sinabi ko na yan sa kanya, grandma. Hinawakan ni Adam ang kamay ni Dorothea. Pahinga ka na muna sa silid mo. Iyahatid na kita. Akmang hihilain niya si Dorothea nang magsalita ang kanyang grandma. Hatid lang, Adam. Hindi pa kayo kasal. Kaya wag mong pwersahin na isuko ni Dorothea ang bataan niya. I don't trust you, Adam. Kilala kang matinik sa babae, kaya wag mong. Natatawang sumagot na si Adam. Grandma, napaka-judgmental mo naman sa apo mo. Naiiling pa ito. Kahit nga halik ay hindi ko pa nagagawa kay Dorothea eh. Pagsisinungaling pa niya. Ang totoo, hinalikan. Hindi na niya pinatapos pa si Dorothea. Nabalak pa siyang ilaglag. Love, hatid na kita sa silid mo. Magpahinga ka na para may lakas ka mamaya pagdating ni mom and dad. Nakita na lamang ni Adam na naiiling ang kanyang grandma. Bakit naman nagsinungaling ka sa lola mo?
Tanong ni Dorothea nang makapasok na sila sa silid nito. Kasi naman, makulit si Lola at investigadora. Hindi ko naman talaga gagawin ng bagay na yon because I respect you so much. Unless ikaw ang mag-request, walang pagdadalawang isip na gagawin ko yon. Inirapan siya ni Dorothea. Lumabas din ng totoo na gusto mo nga. Sa honeymoon natin, tsaka ko palang ibibigay ang sarili ko, Adam. Nakangiting sagot ni Dorothea bago siya nito pinalabas na. Napabuntong hininga na lamang si Adam. Kailangan na nga yata talaga niyang madaliin ang kasal. Dumating ang magulang ni Adam at talaga namang halos mag-quit na si Dorothea dahil sa kaba. Ngunit nasa tabi niya si Adam na palaging sinasabi sa kanyang ayos lang, magiging maayos din ang lahat at makakasanayan na rin niya. Ikaw pala si Dorothea. Nakangiti ang ina ni Adam nang magtama ang kanilang paningin. Yeah, and she's my girlfriend now. Soon to be wife. Once na maayos ko na ang kasal namin. Si Adam ang sumagot. Ikaw ba si Dorothea? Para ikaw ang sumagot ng tanong ko. Napasimangot si Adam. Well, I'm her fiancé. Tama, fiancé niya ako, hindi lang boyfriend. Honey, pakialis nga muna tong anak mo dito dahil nag-uusap pa kami ni Dorothea. Walang nagawa si Adam nang ayain ito ng ama na iwan muna silang dalawa. You look nervous, Iha. Relax. I'm not gonna eat you alive. Natawa pa ito. Ang totoo, nitong mga nakarang araw pa kita gustong makilala at makita. Nung nasa abroad ako, may mga nakakarating nga sa akin about you. But hindi kasi ako paniwalain. Basta kahit na kanino, kahit na close ko pa ang taong nagsusumbong sa akin. Hindi ako against sa inyo ng anak ko. Gusto ko lang makasiguro na hindi pera ang pakay mo sa kanya. Ma'am, hindi po. Pinatigil siya nito, kaya naman itinikom niya ang kanyang bibig. Ma'am, I don't like that. Bakit ma'am ang tawag mo sa ina ng fiancé mo? Call me mommy or tita, kung saan ka komportable. Napangiti siya. Salamat po, mommy. Ang totoo po, hindi ko hangad ang pera ni Adam. Hindi po ako nasanay sa mahirap na buhay, ngunit hindi ko po ibababa ang sarili ko para lang sa pera. Mahal ko po si Adam. Sagot niya habang nakatitig sa mga mata nito. Nagulat na lamang siya nang bigla siya nitong yakapin. Welcome to the family, Iha. Ang mahal ng anak ko ay mahal ko na rin. Naluluha si Dorothea dahil sa naging pagtanggap sa kanya ng ina ni Adam. Nawala ang kaba niya at ang alalahanin. Hindi na pinatagal pa ni Adam ang kasal nila. Dahil gusto rin naman ng magulang nito na maikasal na agad sila, ay sinalo ng mga ito ang pag-aayos sa venue at sa pagkain, habang sila ay kaunti na lang ang inasikaso. Hindi naman pinalampas ni Dorothea na hindi madalaw ang kanyang magulang. Kahit wala na ang mga ito, ay ramdam niyang ginagabayan pa rin siya. Habang ang ama naman niyang may malaking kasalanan sa kanila, ay pinatawad na niya. Natuloy ang engrandeng kasal nila ni Adam. Ang kanilang honeymoon ay ginanap sa ibang bansa at nagstay sila doon ng 2 linggo. Isinuko ni Dorothea ang sarili niya sa kanyang asawa. Sa ngayon ay nakauwi na sila ni Adam at nagsisimula na sa pagbuo ng sarili nilang pamilya. Hindi ka ba nagsisisi na umalis ka sa Maynila? Pwede naman tayong bumalik doon kung nais mo. Ang bahay ng parents mo ay maaari nating tirhan. Napangiti si Dorothea. Masaya na ako rito. Tahimik at simple lang ang buhay natin. Hindi ako magsisisi na pinili ko ang buhay na to kasama ka. Ako din, love. Hindi ako magsisisi. Mahal na mahal kita. Napangiti si Dorothea at ibinilik ang atensyon sa pagtanaw niya sa pasikat na araw. Isang bagong umaga na naman na kasama ang minamahal niyang si Adam.